sa dami ng fake news sa ating kapaligiran, kung minsan hindi na natin alam kung ano ang totoo. May nagsasabing ito daw ang totoo, pero may nagsasabi namang hindi daw yun ang totoo. Nako, problema na natin lang mabuti yan. Kaya today po ang pag-uusapan natin ano-ano ang dapat gawin para malaman kung sino nagsasabi ng tama o kung ano ang totoo. Sa ating episode na The Truth Shall Set You Free. Sa anong aksyon mo, pag-uusapan natin kung ano-anong magandang aksyon kung parang wala ng solusyon ang problema mo. Nako, problema malaki. May mga taong dumadaan po talaga dyan sa sitwasyon yan. Pero bago yan, simulan po muna natin ating programa ng Believe It or Not segment. Ito ang parte ng ating programa na nagbibigay kami ng paniniwala na pwedeng magpaganda ng inyong buhay kung paniniwalaan at gagawin mo lang. Okay, at ang Believe It or Not quote natin sa araw na ito ay manage your money or your money will manage you. Ako, ganda po nito. Oy, maganda yan. Kung may problema ka sa pera, dapat maniwala kang manage your money or your money will manage you. Parang ang gulo, manage your money will manage. Papaliwanag po namin, pag dadinig niyo po ito, makikita niyo, ay, oo nga, dapat ko ito paniwalaan. Okay. Oo, may kilala ka bang taong baon sa utang? Malamang meron. Baka katabi mo na. O baka yan yung taong kaharap mo sa salamin. Siguro tanong niya, bakit ba sila nababaon sa utang? Pag-usapan natin. Simple lang, hindi sila naniwala na manage your money or your money will manage you. Totoo po yan. Dapat ilagay niyo po sa isip niyo. Okay? Papaliwanag namin mabuti ito, pero ilagay niyo sa isip niyo. You need to manage your money or your money will manage you. Okay, bibigyan namin kayo ng mga halimbawa para maunawaan niyo mabuti. May kilala ka bang mga tao nakagawa ng mali dahil sa pera? Malamang meron. Alam mo ba kung bakit? Simple lang, kasi hindi nga nila ito pinaniwalaan. Balikan natin yung utang, di ba? Kasi hindi nila na-manage yung kanilang kaperahan, nagkautang. So dahil nagkautang, na-stress, minanage sila ng problema sa pera. Siguro, para mabigyan pa na mas matinding example. For example, bakit may mga taong nagnanakaw? Kasi, kapos sila sa pera. Bakit sila kinapos sa pera? Kasi hindi nila na-manage yung pera nila mabuti. Look at this. Hindi nila minanage yung pera nila mabuti. So, kinapos sila sa pera. Dahil kapos sila sa pera, money manage them. Ano po yun? Dahil kapos sa pera, napilitan silang gumawa ng mali. That's what happened po. Pag hindi nyo po minanage ang pera nyo, darating yung pagkakataon, yung kakulangan nyo sa pera, ang magmamanage sa inyo, makakagawa kayo ng mga bagay na hindi nyo dapat gawin dahil hindi nyo nga minanage yung pera nyo. Oo, naitulak sila na gumawa ng bagay na hindi nila gusto. Bakit may mga magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa, iniwan yung kanilang pamilya, anak, asawa, para kumita ng mas maraming pera kasi hindi nila na-manage yung kanilang kaperahan. Totoo. So, dahil hindi po nila na-manage yung kanilang kaperahan dito sa Pilipinas, napilitan silang magtrabaho sa abroad dahil kapos sila sa pera. So, what happened? Yung kakulangan sa pera ang nag-udyok sa kanilang magtrabaho sa abroad, iwanan ng anak, asawa, magulang. Think about this. Yes. Kung wala silang problema sa pera, iiwanan ba niya mamahal niya sa buhay? Hindi. Kaya lang, kinapos. Kulang. Hindi na manage ng mabuti yung kaperang meron sila. Napilitang mag-abroad at mawalay sa kanyang mga mahal sa buhay. So, napansin niyo po, yung kanyang pag-abroad ay nanggaling sa kakulangan ng pera. So, basically, yung decision niyang mag-abroad, minanage siya ng kakulangan ng pera. Pero kung minanage niya yung pera niya, hindi sana nangyari yun. Totoo po yun. Kasi nilinawin lang po natin, hindi dahil nag-abroad ka mali. Hindi po, ang sinasabi lang natin, may mga talagang tao gusto nang umuwi o ayaw mag-abroad, magtrabaho, iwanan ng pamilya. Kaya lang, dahil sa kakulangan ng pera, nag-abroad. At dahil nagkulang, bakit nagkulang? Hindi na-manage. Yun lang po, malinaw natin pinag-usapan. Minsan ayaw man nilang iwanan yung kanilang mga anak. Pero sabi nila, kapos hindi na-manage dahil kapos, hindi manage sila ng pera. Yung pera, again, ang naging decision maker. Kapos tayo sa pera, abroad ka anak, abroad ka nanay, abroad ka tatay. Yung po nangyayari. Bakit may mga empleyado ayaw na sa trabaho o ayaw na sa katrabaho, pero patuloy pa rin sila doon dahil hindi sila naniniwala
that manage your money or your money will manage. So, may mga empleyado po ngayon, kapos sa pera. Ayaw na sa trabaho. Ayaw na ng katrabaho. Kaya lang, hindi nag-resign. Sir, bakit? Sir, pag nag-resign ako, wala akong trabaho. Wala akong pera. Wala pang bayad ng bahay. Walang pang mag-aaral ng mga anak. Wala pang masa. So, dahil sa kakulangan sa pera, dahil hindi na manage ang pera, napipilitang magtrabaho sa kumpanyang di nila gusto at napipilitang makipagtrabaho sa mga tao ayaw nilang katrabaho. Yan po ang nangyayari. Kaya, nako, maniwala that manage your money or your money will manage So, basically, so kung ganun yung paniniwala mo, you will do something that will not lead you otherwise. So, kinasabi ko namin, matuto kayo i-manage yung kaperahan nyo ngayon. Para dumating man sa puntong di nyo na gusto yung mga kasama nyo sa trabaho, pwede ka mag-resign. Bakit? Pera ko eh. Okay, pag minanage nyo ng tama kaperahan nyo, gusto nyo lang umuwi dahil ayaw nyo na mahiwalay sa pamilya nyo. Uuwi ka, bakit? May pera naman kami, na-manage na, pwede na akong umuwi. Napansin niyo po? Yes. Ganun po ang mangyayari when you manage your finances. Kaya dapat talagang matutong mag-manage ng kaperahan para hindi tayo i-manage ng pera. Hindi tayo makakagawa ng mga desisyon na maaari nating pagsisihan pagdating dahil ng nga panahon. kapos nga sa kaperahan. Oo, kasi dapat an investment in knowledge pays the best interest, 'di ba? Sabi nga ni Benjamin Franklin. So, kung yan ang knowledge mo, ay matindi ang balik sa iyo niyan. So, ibig sabihin po kung ikaw ngayon, kapos ka sa pera, may problema ka sa pera, suggestion namin, mag-aral ka sa paghawak ng pera. Or basically, learn how to manage your money. So that darating ang pagkakataon, pag gagawa ka ng desisyon, hindi pera ang magiging dahilan ba't mo gagawin yon. Dahil ayaw mo talaga, kaya hindi mo gagawin. Dahil gusto mo talaga, gagawin mo. Hindi dahil kapos kasi sa pera, kailangan ng pera. Yun po ang gusto namin paunawa sa inyo. Pwede nyo basahin ng mga librong sinulat po namin. Kontento ka na ba sa kaperahan mo? At kasi sweldo pa lang ubus na. Sana po ay makatulong ito sa pag-manage at ng marami pang kaperahan. ibang libro na pwede nyo mabasa o kaya pwede kayong pumunta sa aming YouTube channel, Vic and Avelyn Garcia. Marami po kaming topics doon na nagtuturo kung paano i-manage ang inyong kaperahan. Kaya para sa ating believe it or not, sana maniwalang manage your money or your money will manage. At sigurado kami gaganda ang buhay nyo kung yung maniniwala kayo na manage your money or your money will manage you. Sana marami tayong natutunan na tunay na magpapaganda ng ating buhay. At bago tayo mag-break, paalala lang po kung gusto ninyong magbakasyon na walang konsumisyon, mag-book sa Crown Plaza Manila at Holiday Inn Manila Galleria. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed, Vic Garcia po muli. At Avelyn Garcia. Dadako na tayo sa Ikaw, Ano Action Mo segment. Tandaan, you are what you do, not what you say you will do. Sa Tagalog, hindi pwedeng puro ngawa, dapat may gawa dahil ikaw ay produkto ng ginagawa at hindi na iyong sinasabi. Sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ng mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. At kung meron kayong sitwasyon na nangangailangan ng aksyon, ipadala nyo na po sa aming Facebook o YouTube account na Buhay Unleashed at baka sitwasyon nyo na ang susunod naming aksyonan. Ang sitwasyon natin sa araw na to ay ano-ano magagandang aksyon kung parang wala ng solusyon ang mga problema mo. At maraming tao po dumadaan sa ganyang sitwasyon. O ito po aking payo. Kung ikaw ganyan ang problema, ito ang aksyon mo. Number 1, stop thinking and rest. Kasi parang iniisip mo, wala nang solusyon. So isip ka ng isip na wala na. Eh baka kailangan magpahinga. Stop thinking. So, kung nandiyan ngayon, igil mo munang mag-isip at magpahinga. Kaya ka hindi nakakaisip ng solusyon kasi pagod ka na eh. Pagod na yung utak mo, kakaisip, kakaprocess, di ba? Pagod na. So yun po, kaya payo ko ngayon ha. Ikaw to ha. So, stop, huwag ka muna mag-isip, tigil mo muna. Ilang oras ka na nag-iisip, ilang araw ka na nag-iisip, wala naman nangyayari. So, hiling po namin, rest. At isa sa matinding dahilan, ba't wala ka maisip, pagod na pagod ka na, wala ka sa kondisyong mag-isip at makahanap ng solusyon. So, may mga practical na suggestion kami sa inyo. Ano pwede niya gawin? Pwede kang maligo. Yeah. Pwede kang magbihis ng komportabling damit. Pwede kang magpatugtog ng magagandang musika. At Pwede ka matulog. Kasi yes. po, tulog po is napaka-importante po, lalo nang di mo na alam yung gagawin mo. Matulog ka kadalasan po. Pagkatapos mong matulog,
Hoy, oo nga, may isip ka. Oo nga, ano. Yes. So, nandiyan ka ngayon, tulog, pahinga, find a way to rest, okay? Humanap ka ng paraan. Maligo ka ng mainit na tubig. Okay, minom ka ng tsaa. Tapos something, anything, yun mo na gawin mo. Huwag ka munang mag-isip ng solusyon sa problema. Huwag muna. Malinaw ang pinag-usapan natin, ha? Ligo, bihis. Kasi minsan, parang parang kaya ganyan ang pakiramdam mo kasi napapagod ka. And sometimes, the most productive thing you can do is to relax. Normal. Alam mo, pag relax, ito mag-relax. O maya, uy, hindi ko palang gawin. Uy, mamaya, dahil malinis na po isip nyo, kalmado ka na, makakaisip ka ng solusyon habang nag-relax ka. Sir, pwede ba? Yan nag-relax, makakaisip ng solusyon. Naku, marami pagkakataon po. May kilala ko, nagigilty daw siya pag nagre-relax siya. Bakit naman? Nagigilty siya pagka nagre-rest siya. Bakit Pero daw? alam nyo po, kasi parang feeling nila, yung rest, wala kang ginagawa. Pero sa totoo lang, rest is not idleness. And to lie down sometimes on a green grass under the tree on a summer day is beautiful. Makinig ka sa mga, alam mo yung music. Oo, yung mga yung huni ng tubig. O manood ka lang, tingnan mo yung clouds na nag-float across the sky. Naku, maraming magagawa yan. Yan ang magawin nyo lang po. Iba po, di ako nagbibiro. Kung di nyo pa nagagawa ito, try, silence, tingin lang sa langit, higa lang. Makikita niyo po maya-maya. May mangyayari pong maganda sa buhay niyo pag ginawa niyo ito. So, napakasimple na gagawin. Stop thinking. Yes. Ano gagawin? Tulog. Rest to give your best. Okay. Step number 2 na pwede mo gawin. Start asking for help. Yan. So, pagkatapos mong matulog, nakapag-rest ka na, sana may maisip kang solusyon sa problema. Pero kung wala pa rin, ito na gagawin mo. Step number 2. Maghanap ka ng taong pwede mong lapitan para tulungan kang makaisip ng solusyon sa problema. Lilinawin ko lang, ha. Hindi ka maghahanap ng tao para solusyonan yung problema mo. Problema ka sa pera, pautangin mo ako. Hindi po, not necessarily yun. Maghahanap ka ng taong uupo, kasama ka, at mag-iisip, ano kayo mga solusyon sa problema? Isip, hindi po yung taong susolusyon sa problema mo, ha. Taong katulong mong mag-iisip ng solusyon sa problema. Kasi parang hindi dahil wala ka maisip na solusyon sa problema, wala ka ng solusyon. Baka ikaw ay walang naiisip, pero yung iba meron. Yan, yung gusto ko ipaalam sa inyo. Totoo po, may mga pagkakataon tama ka, wala ka nang maisip. Tama ka, wala nang solusyon yung problema dahil sa iyong pag-iisip. Oo. Pero, sabi ni Ma'am Adeline, tama ka. Wala ikaw, pero may ibang tao, baka may solusyon sa problema mo. Ang problema, hindi mo malalaman yung solusyon nila sa problema mo. Bakit? Hindi nila alam ang problema mo. So, ano dapat mo gawin? Paalam sa kanila ang problema mo at baka yan lang ba problema? Ito gawin. Alam mo, naalala ko, meron tayong counseling kamakailan, di ba? Para dun sa kaibigan niya, talagang komplikado talaga yung problema. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Pero nung sinabi sa'yo, nakutuwang-tuwa ako kasi talagang nung hinimay mo, parang nagkaroon ng liwanag, ay may solusyon pala. Hindi pala ganun kakomplikado. Oo. Simple lang, simple. Kaya lang, kumisa, dahil pagod na tayo, yung simple, nagkakahalo-halo na. Kaya maganda po, may nakakausap tayong ibang tao na magpapaliwanag sa atin sa sitwasyong nandun tayo. At makakatulong dito ang kaibigan, pamilya, or malamang yung counselor ninyo o sa church, pwede ninyong lapitan. So maghanap po ng taong may kasanayan, may kaalaman, may training dun sa problema ang pinagdadaanan niya at malamang nalaman mo solusyon. Number 3. Pray at all times. Ito po yung magandang kailangang maunawaan niyo mabuti. Ito po yung isang bagay na pag ginawa niyo, tunay na makakatulong sa inyo. Ano po yan? Pray at all times. So basically, dalawa po ito. Manalangin, alam niyo na yan. Pero wag lang po kayo manalig minsan, 2 beses, 3 beses. Panalangin niyo yung sitwasyon niyo sa lahat ng pagkakataon. Paano yan? Sige ba? Kumbaga, yung bang humingi ka ng tulong sa Diyos, kahit anong oras 24/7. Sabi ng Philippians Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything. But in every situation, lahat daw, hindi some, by prayer and petition, with thanksgiving,
present your request to God. Ito pa gusto kong paunawa sa inyo. Kung dumarating na kayo sa puntong parang wala ng solusyon, di na kayo makatulog, di na makakain, tagyawat sa ilong, pati na sa pisngi. Saka isip sa problema pinagdadaanan nyo. Itong payo ng Diyos. You pray at all times with thanksgiving. So, ito mangyari. Gabi, nag-iisip mo, gagawin ko sa problema ito. Gusto ko na matulog, di ba makatulog? Unang pag-pray, Lord, tulungan mo ako makatulog. Sabi ni Lord, in everything. So, pagtulog, Lord, tulungan mo, hindi ko matigil yung isip ko, kaya isip ng problema. Anxious ka. So, pray ka. At ang sabi ng Diyos, pasalamat ka. Lord, thank you. May kama ako mahigan. Thank you. May nanay ako na sasabihan. May asawa ako na. Lord, thank you. So, ibig sabihin, magpe-pray ka habang nagpapasalamat ka. Sa lahat ng sitwasyon, alam mo, unti-unti maramdaman mo, and the peace of God will rule your heart. Yes. Kailangan lang po, ibig sabihin, pag may problema ka, itaas mo kay Lord at bigay mo sa Kanya. Pabayaan mo ang Diyos, tulungan kang solusyonan ng problema. Tsaka pag sinabi mo, that's why it is not good for you to suppress it. Diba? You have to express it through prayer. Kasi the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So napaka-importante po sabihin nyo kay Lord at hingin niyo po ang tulong niya. Yan. At siguro bago tayo mag-break, isang magandang paalala. May alala lang po, Oo, na minsan kasi ayaw na natin yung parang sumusuko ka na kasi dami mong problema. Sa pag-rest mo, baka mas maganda, mag-refreshment ka. Yeah. Kaya bago tayo mag-break, may reminder lang ang Glorious para sa mga healthy conscious. Ay nako, have a healthy break time with refreshing iced tea drink without the harmful effects of sugar. Yan. Diba? Plus, you can now enjoy iced tea with different flavors. Kasama yung lemon, yung red tea, at kasama na rin ang cucumber. Ala, refreshing, diba? Ang ganda po nitong iced tea na to, healthy na, masarap pa, matipid pa. Bakit po? Isang sachet lang po, pwede kayong gumawa ng 5 glasses. At ito maganda, wala siya po yung kinatatakutan nating sugar. Kasi po, ang ginagamit po sa iced tea na to ay healthy sweetener, which is stevia. Na napaka-importante po sa mga taong may problema sa diabetes at anumang bagay. So ito po, you can enjoy iced tea na sabi sa inyo, miss na miss yun pero hindi po kayo matatakot dahil hindi maka-apekto to sa inyong sugar problem. Kaya kung gusto mo ng healthy break, get a glass of iced tea and drink. Mag-Glorious tea na rin kayo. Mamaya, sa itanong mo lang, pag-uusapan natin ano-ano mga dapat gawin para malaman nyo kung sino ang tama o ano ang katotohanan. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitin. Nagbabalik ang Buhay Unleashed, Vic Garcia pumuli. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating segment na itanong mo lang. Dahil ang paniniwala namin, when you don't know, don't guess, ask. Kapag hindi alam, huwag manghula, itanong mo lang. At para simulan ang itanong mo lang segment, pakinggan natin ang kasagutan sa inyong mga accounting questions mula sa President and CEO ng Caballero Lacsa & Company CPA sa si Lorna Lacsa. Lorna! Magandang lalaki sa iyo, Sir Vic, at magandang babae naman sa iyo, Ma'am Abilene. Ayan, malapit na ang deadline ng estate tax amnesty. Ano nga ba yung estate tax na yan? Is a tax law in the Philippines that allow taxpayers to settle estate taxes owed to the government without facing penalties and fines. Kasi ito matagal na pong ibinigay ng ating gobyerno upang magkaroon tayo ng panahon na magbayad ng mga taxes ng mga pinamana sa atin ng mga nilisan tayo ng ating mga tagapagmana. So gaya ng mga magulang natin o kaya mga anak natin na tayo pinamanahan. But before you can transfer the real property, so anuman niyang pinamana sa atin, kailangan natin magbayad ng buwis na tinatawag na estate tax. At ngayon na po ang tamang panahon para mag-avail ng amnesty kasi 4 na beses na po in-extend ang deadline. Nauna po 2021 pa po at dahil sa pandemic, in-extend po ito ng 2022 at nagkaroon ng further extension ng 2023 August. Subalit, kukunti pa rin ho ang naka-avail. Kaya naman po binibigyan tayo ng further extension until June 14, 2025. I-discuss natin next time kung paano mag-avail ng estate tax amnesty. Yan lamang po and God bless us all. Thank you.
Maraming salamat, Lorna. At kung meron kayong problema o tanong patungkol sa accounting, tawagan lang ang Caballero Lacks & Company CPA sa numero 0917-836-4747 or 0917-810-0796. Okay, may tanong kami. Ano ba talaga katotohanan? Sa dami po ng fake news sa ating buhay, parang hirap na alamin kung ano yung totoo at hindi totoo. At sa totoo na, may mga pagkakataon na yung alam nating totoo, mali Ay, pala. patay kang bata ka. Kaya nauso yung salitang akala. Kaya natuloy Diba? salitang fake news. Okay. Oo. Sabi niya, akala ko ganun ang nangyari. Hindi pala. Akala ko mali. Ako pala yung mali. Oo, akala ko mabait siya. Hindi pala. Akala ko corrupt siya. Ay, hindi naman Kasi yun pala. ang naikwento. Nila akala. Maraming fake news ang lumalabas sa ating kapaligiran ngayon. Kumisan, parang ang daling paniwalaan kasi nadinig po natin. Ang problema, kumisan, kasi sinungalingan pala yun. Pero tanong, sir, paano malalaman ko na ito totoo at hindi totoo? So, okay, magandang bigyan namin kayo ng ilang tips na pwede nyo gawin para malaman ang katotohanan. Ang pag-uusapan natin ngayon, ano-ano ang dapat gawin para malaman kung sino ang tama or ano ang katotohanan. Sa ating episode na, The Truth Shall Set You Free. Alam nyo, dapat tayong marunong sa kalsada. Kung gusto nyo na malaman yung katotohanan, dapat marunong din kayo sa kalsada. At lahat po tayo alam dapat itong pag-uusapan natin. Simpleng-simple lang po ang dapat nyo gawin para malaman ang katotohanan. Ano yun? Dapat stop, look, listen, go, and proceed with caution. Kung nagdadrive po kayo o tumatawid kayo sa kalye, alam nyo na po yan. Stop, go, listen, look, and proceed with caution. Yun lang po ang gagawin yung 5 step para malaman nyo ang katotohanan. Nagkakaintindihan tayo. So, simulan po natin sa step number 1, how to know the truth o malaman natin yung kausap natin nagsasabi ng totoo. Okay. Step number 1, Stop thinking you know the truth. Yan. Isa sa napaka-importanting malaman po natin ay ito. Stop thinking you know the truth. Sir, ano naman masama kung alam ko yung katotohanan? Yan po isa sa mga dahilan kaya hindi nyo malaman ang katotohanan. Kasi tingin mo, kayo ang katotohanan. Isa sa pinakamalaking hadlang kasi bakit hindi natin malaman yung totoo, kapag sa palagay natin, alam na natin kung ano yung totoo. For example, kanila, diba? may alam ka, ito yung nangyari. Sabi ni Ma'am Avery, ito yung nangyari. Ni hindi ka na makikinig sa sinasabi niya. Bakit? Alam ko na nangyari. Yes. May binalita dito. Sinabi ng isang kaibigan mo, ito nangyari. Hindi yan ang nangyari dahil alam ko ang nangyari. Pag ganyan po ang inyong palagay, ang pananaw, malaki po ang posibilidad hindi nyo malaman ang katotohanan. Yes. Bakit? Hindi kayo handang makinig sa sinasabi ng iba. Paano kung may alam sila na hindi mo alam? Yes. Dahil sa tingin mo, ako lang ang tama, ako lang may alam na katotohanan, hindi ka na makikinig. Tsaka dahil sa akala nating katotohanan, ayaw na nating pakinggan yung iba. Totoo, yan ang problema. Diba? Kung makikinig man tayo, parang hindi na natin iniintindi. Kaya madalas, hindi natin nalalaman kung ano yung totoo. Remember truth only reveals itself when one gives up all the preconceived ideas. Yun, napaka-importante po, malalaman nyo lang daw po talaga katotohanan when you give up your preconceived ideas. Ibig sabihin, may kausap ka. Ano ba talaga yung nangyari? Dapat po, pagkausap mo, eto'y alam kong nangyari. Pero handa akong makinig sa version niya ng pangyayari. Ano ba yung nangyari? So you listen. Pero pag alam mo yung nangyari at hindi ka handang makinig sa version niya ng kwento, baka hindi mo malaman ang katotohanan. Palagi natin sinasabi nga po, truth has many sides. Okay? Your side, his side, and the truth. So, kailangan maunawaan po natin to na dapat bukas ang isip natin. Tama, may alam tayo sa pangyayari, pero hindi natin alam yung kabuuan ng pangyayari. Yes. Kaya, mabuksan po natin isip natin, makinig sa iba. Kaya stop thinking you know the truth. Maybe you know some of the truth, but not all the truth. So be open to knowing the truth. Yan, totoo po yun. Baka alam niyo yung 90%. Yan, 90% na ng truth. May 10% kang di alam.
Ang problema, kahit 90% na yan, hindi pa rin yan ang truth. Kasi meron kang 10% na hindi alam. Pag nalaman mo pala yon, magbabago ng konti yung katotohanan. Kaya po napaka-importante makinig, buksan ng isip, buksan ng puso, makinig sa sinasabi ng iba. Isa pang malaking problema, some people don't really want the truth. Yes. They just want constant reassurance that what they believe is the truth. Patuloy pa rin natin pininiwalaan yung gusto nating paniwalaan. May mga tao po kasi ganito, eto yung nangyari. Sa totoo lang, ayaw nilang makinig sa iba dahil ayaw nilang baguhin yung paniniwala nilang ito pangyayari. Kasi pag nagbago yung paniniwala nila sa pangyayari, baka mapahamak sila. So hindi na sila nakikinig talaga sa kwento ng iba. Ito yung sarado na yung isip. Kasi baka pag nagbago ang sitwasyon at katotohanan, magbago yung kalagayan. Tsaka ito yung matindi. Some people are so stubborn. Tigas sa ulo. They know the truth, they see the truth, but still believing the lies. Totoo. Kasi nga po, may mga pagkakataon po, yung kanyang sarili ay malalagay sa masama. Sa alanganin. Pag nagbago yung katotohanan. Kaya may mga tao patuloy pong pinaniniwalaan yung kasinungalingan para hindi po siya mapahamak. Lalo na po sa politics. Alam na niyang may dayaan, pero papipilitan niyang walang dayaan kasi pag napatunayang may dayaan, delikado siya. Yes. Yan po yung mga maging po sa opisina nangyayari. Kaya kahit alam na nilang mali, patuloy po nilang sinasabi yung kasinungalingan. Kaya kung gusto mo talagang malaman yung katotohanan, stop thinking you know the truth. Huwag mong ipagpilitan na alam mo na. And be open to know. Pag ginawa po nyo yan, malaki po ang posibilidad malaman nyo talaga katotohanan kasi makikinig kayo sa lahat ng impormasyon na meron at pag pinakinggan nyo yan, malaki ang posibilidad makuha nyo, malaman nyo ang katotohanan. And when you stop thinking you know the truth, you will be humble enough to listen, diba? Yeah. Meron kang humility. Pero bago tayo mag-break, we want to remind you to stay pretty with Pretty Looks, Master of Eyebrows. They also offer other beauty treatments for you to stay pretty. Kaya visit their websites for more information and Pretty Looks location. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed, V. Garcia Bumulit. At Avelyn Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang segment. Sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin para malaman kung ano at sino ang tama. Sa ating episode na Truth Shall Set You Free. O, review. Okay, number 1 na discuss natin kanina, stop thinking you know the truth. Yan. Remember this, the truth only reveals itself when one is willing to give up preconceived ideas. Malalaman mo na yung tunay na katotohanan pag willing ka na tanggapin na baka mali ako. Yes. Doon malalaman ang katotohanan. Number 2, look. Yan, look. Look for organizations or people that you can trust. Yan, so ito po yung napaka-importante. May mga pagkakataon madidinig ka. Kwento, rumors, nasa Facebook, social media. Madidinig mo, kapitbahay, kamag-anak, nadidinig, nangyari yan? Yang ganyan? Ang problema, sabi-sabi lang yon, hindi ka sigurado. So, meron pong mga pwede nyong gawin para ma-verify, ma-check, at makasigurado kayo na yung nadinig nyo ay malamang katotohanan. Ano yung pwedeng gawin? Alam mo, marami na nangyayari yan di ba? Nababalitaan natin, huy, si ganito, patay na yung pala, buhay pa. Mm-hmm. 'Di ba? So maghanap ka ng mga organizations or mga taong pwede mong pagkatiwalaan. Sila yung mga kilala at tapat at may integridad. Okay, punta muna tayo dun sa mga social media. Marami po kayong nabalitaan sa social media. It's either namatay, pinatay, nag-away, ginato, sinabing ganito. Naghiwalay. Ang problema ko minsan po, pag nakita, ganun nangyari. So, ibig sabihin, pag sinabi mong ganun nangyari, nag-conclude ka na. Sinabi mo ng totoo yun. Oo. The problem with social media is marami po social media, hindi totoo, unverified, nasabi lang parang ganito, nabalitaan ng isa, ipopost. Akala mo, totoo yan, inabalitaan niya lang din yan. At mas matindi po, isi-share nyo. The moment you share a news article patungkol sa isang tao na hindi ka sigurado, ibig sabihin kinakalat nyo yung chismis or fake news.
Kaya napaka-importante po, pag may nakita kayong ganito, kung hindi kayo sigurado, huwag niyo i-share kasi masasama kayo sa chismis. Kasi hindi lahat ng inyong nakikita ay totoo, lalo na sa social media. Kaya ingat, baka maapektuhan pa ang iyong relasyon sa mga kaibigan mo, di ba? So, ibig sabihin po, baka ikaw maging magamit ka pa sa pagkakalat ng fake news. Okay? Yeah, at ilan na ba sa social media ang parang pinatay na yung sinabi ko sa iyo kanina, di ba? Pero buhay pa pala. O diba? ilan sa social media sinabi, oy, si ganito, walang hiya. Hindi naman pala. Sinira yung pagkatao, pero matino naman pala. So napakadami na pong ganyang sitwasyong na-experience natin patungkol po sa social media. So lalong-lalo na po sa social media, huwag kayong maniniwala sa lahat ng nakikita, nababasa nyo. Lalo na, ito yung sa mga sikat na tao. Naniniwala kayo doon. Pero punta tayo sa medyo mga bagay na medyo hindi ganong spectacular. Pag-usapan natin ito. Oo, mag-ingat lalo na kapag may nalaman kayong balita, no? Lalo na kung ito ay masama, lalo na sa kapitbahay mo, 'di ba? So isang paraan dito, i-check nyo muna yung pinagkakatiwalaan. So sa mga, especially, saan mo check? Check nyo po ito sa mga pinagkakatiwalaan yung news network. Yes. Kasi po, ang pagkakaiba po ng social media at mga news network is this. Ang mga news network po ay napakahigpit sa paglalabas ng balita. Sinisigurado po nila bago nila ilabas na verified. Yes. Okay. So ibig sabihin, pag lumabas po sa mga credible news channel po ito, na-check po yon. May pinapunta silang tao, kinausap ng mga tao to bago ilabas to. Pero, pag sa social media, hindi kayo sigurado. So, may pinatay. Ito gawin nyo, i-google nyo. News network. Kung walang balita sa malalaking news channel, malaki posibilidad na hindi totoo yan. Kasi po, kung sikat, nagpakamatay, malamang nakuha na ng malalaking network. So, kaya napaka-importante po, i-check nyo muna. Pag hindi, wag muna kayong maniwala. Tsaka paalala lang ulit ha, bago maniwala at i-share sa iba, nako, mag-verify muna kayo. Baka masama pa kayo sa pagkakalat ng fake news. Kaya laging paalala, think before you click. Hindi lahat ng juicy information ay shareable. Yeah. Diba? Kaya kung sa palagay mo, may mga tao nagkakalat ng hindi totoo. Instead of sharing them, block them. May mga tao talaga. Kasi mahilig magkalat. Problema, pag hindi mo blinak to, pasok ng pasok yan. Isang araw, baka ma-share nyo pa. Kaya iwasan nyo po makipag-usap na rin sa kanila or i-block mo na nga lang, sabi nga ni Sir Vic, diba? Yeah, isa pa, punta tayo sa medyo personal. Gaano karaming pagkakataon, nag-lunch lang kayo ng pinsan mo, na kamag-anak mo. Tapos may sinabi sa'yo. Hindi naman po sa kawalan ng respeto doon sa kamag-anak mo, huwag kang maniniwala kagad kasi baka namang nadinig niya lang din yun. Ang problema, pag sinabi niya, nakinig ka, uy, ganun si pinsan? Tapos may nakausap pa, isi-share mo. Kumalat na ng kumalat, na walang pinsan nyo, hindi naman pala. Yung pala, miscommunication. So, hindi lang po to sa social media, maski yung day-to-day usapan sa pamilya, usapan sa kumpanya, kung di ka sigurado, huwag pwedeng simple, paano mo nalaman yan? Sino nagsabi? Yeah, yung palang statement na yon will help you. Na, pag di niya masabi, medyo delikado na yung statement na yan. Ay, nadinig ko lang. Ay, medyo delikado yung statement. O sinabi, nakita ko, sinabi sa akin, ayan, ibang usapan yon. So, napaka-importante. Maski in those situation, ingat sa fake news. Oo, kaya mag-ingat, di ba? So, number 3 tayo. Number 3. Listen only to the people with integrity. Ayan, napaka-importante. Makinig ka lamang sa mga taong pinagkakatiwalaan mo at alam mong hindi magiging sinungaling sa'yo. So, for example, may mga kwento sa opisina, may mga kwento sa mga kapamilya na nadinig mo. Totoo ba yun? Medyo makaka-apekto sa'yo, makaka-apekto sa trabaho mo. So, what do you do? Humanap ka ng taong pinagkakatiwalaan mo sa opisina o kamag-anak mo. Tawagan mo, tita, may nadinig akong ganito. Totoo ba to? Nakaintindihan tayo. So, pag yung taong hindi ka ipapahamak. So, pag ganun po, malaki posibilidad na malaman niyo yung katotohanan kasi bin-verify, ang tawag po doon, verification sa opisina. Ka-office mate mo, nagkwento, sabi ganito. Lumapit ka sa boss mo, boss, may makalat pong kwento, ganito daw, may tatanggalin daw, totoo po ba yun? So, kesa po mag-speculate kayo, kesa po ikwento niyo yung mga hindi ka sigurado, hindi naman magtanong. Kaya po palagi namin sinasabi, itanong mo na.
Kaya nga, di ba, yung kasabihan no, ng maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa kanyang sarili. So, kaya nga po, please, huwag kayong maniwala sa sabi-sabi. Meron nga isang hugot line dyan Ang sabi niya, kung hindi mo alam ang tunay na kwento, chismis ang tawag dito. Yeah. So, hindi ka sigurado, chismis yan, kaya huwag mo na ikalat. Ang problema ng ibang tao, hindi naman alam ang totoo, pero kinakalat pa sa maraming tao. At ito pang masama, dinadagdagan pa ng interpretasyon nila patungkol sa isang bagay. Tama ba yan? Ito yung nadinig. Alam mo, ito daw nangyari. Naku, sa palagay ko kaya nangyari. Ay, naku, yun na po. Chismis na. Magdadagdag pa problema na yan. Oo, nako. Sana matuto na tayo at makinig lamang sa tamang tao para hindi tayo maloko. Mamaya, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Wag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Big Garcia po muli. At Abiling Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong walang segment. Sa ating episode na ano-ano ang mga dapat gawin para malaman kung sino at ano ang totoo. Sa ating episode na The Truth Shall Set You Free. O reviews mga dapat gawin. Review number 1. Stop! Stop thinking. You know the truth. Number 2. Look! Look for organizations that you can trust. Number 3. Listen! Listen only to the people with integrity. Eto na. Number 4. Go! Ano yung go? Go to the truth. Ha? Kasi kung minsan, mahirap talagang malaman ng katotohanan. Kaya maski sa Supreme Court, di ba? Kumbaga, may grupo. Grupo na matatalino nag-aral. Na to. Nako, hindi naman parating unanimous ang kanilang ruling, di ba? Meaning, hindi lahat ng judges ay in agreement sa iisang desisyon. Matatalino na ho yan. Oo. Nag-isip na po buti yan. Kaya po, ang suggestion namin is, pag mayroon pong hindi malinaw, hindi ka sigurado, go to the truth. Ano yung go to the truth? Ito pa, papaliwanag po namin mabuti ano ibig sabihin ng go to the truth. Kasi minsan, yung nadidinig natin, akala natin truth na yon. The truth is, not everything we hear are true. Totoo yan. Diba? Most of them are just opinions and not everything we see is facts. Most of them are perspectives. Kaya po, napaka-importante po, pag dumating kayo sa sitwasyong ganyan, baka perspective nyo lang, pakiramdam nyo lang, o kaya perspective na nagsasalita, o pakiramdam na nagsasalita, huwag kagad magja-jump into conclusion at sasabihin yung nadinig nyo ay katotohanan. Ang suggestion namin, go to the truth. Kaya ang ganda ng paalala, di ba? Not everything you see. Kahit na nakita mo na, sabi nga, to see is to believe, hindi totoo yun Not everything you see is facts. Nakita mo yung asawa ng kumari mo, may kausap na babae sa isang restaurant. Nako, nagduda ka na, yun naman pala, kapatid niya pala yun, di ba? Oo, di ba? Na matagal niyang hindi nakikita, na hindi mo kilala. Oo, nagyakapan. Naku, akala mo, so nag-jump ka na into conclusion. So, ikinalat mo na, fake news naman yung kinalat mo. Kung minsan, pareho naman yung ating nadidinig, pero iba naman yung ating pangunawa. May mga pagkakataon po ganyan. Pareho nating nadinig, Oo. pero iba'y naunawaan natin. O pangalawa, iba yung ating interpretasyon sa sinabi niya. So, ang mangyayari, iba yung sasabihin niya, iba yung sasabihin ko, pero pareho yung nakita. Kasi nga po, pag mga bagay na subject for interpretation kasi yan. Correct. So, yun yung nadinig, di ba? Yung pala, yung nadinig mo, naku, pupuntahan kita dyan. Yun pala, akala mo may pupuntahan ng babae dun sa asawa mo, yung pala magdi-deliver lang ng insurance policy, di ba? So, minsan naman, pareho yung ating tinitignan. Yan, nakikita natin. Oo, pero, nako, iba hindi yung ating nakikita. may nakikita. So, ganun po nangyayari. Nakatingin tayo pareho. Kung inabot yung pera, malamang lagay yun. Hello, utang yun. Nagbabayad lang siya ng utang doon sa taong yun. Pero pag, pareho nating nakita, nagbigay ng pera. So, tingin, lagay. Sa tingin, utang. So, mapansin niyo po, hindi dahil nagbigay yung pera na isang government official sa isang tao, lagay na yan. Malay mo, mga utang siya dun sa tao niya, kaya binibigay niya ng pera until we go to the truth. O, yung ba nga, pumasok ka sa loob ng CR, nakita mo yung lalaki nandoon, yung pala, tapos nagagalit ka ngayon, yung pala ikaw yung nagkamali, pumasok ka sa CR ng lalaki. Problema po yan. Diba? Alam niyo po, habang kami nagkakaedad, diba? Nalalaman po namin na marami pala kami hindi alam. That's one thing we've learned po. Habang kami po nagkakilala po ako, I realize na,
hindi ko pala alam to, hindi ko pala alam to, marami po hindi alam. At dahil hindi ko po alam, I don't simply jump into conclusion. Yes, may mga bagay na akala po namin totoo, hindi pala. May mga bagay na akala namin totoo, hindi totoo, totoo pala. Minsan may mga pangyayari. Diba? Kaya kapag gusto po naming malaman ang katotohanan, go to the truth. Dalawang bagay po, go to the truth. May kwento, sabi ni ganito, ganito siya. So ano gawin? Go to the person involved. Ano ba? Totoo ba to? Yes. Go to the person because the person involved will be able to tell you the truth. That's the first thing. Sino ba involved? Kausapin yung involved, malamang malalaman nyo yung katotohanan. Yun ang unang-una nyong gawin pag may nadinig kayong problema ganito. Pero there's another way to go to the truth. Yes. Pray to God to guide towards the truth. Ito sabi niya I am the way, the truth, and the life. May mga pagkakataon po na parang ang hirap alamin yung katotohanan. Kami po gano'n. Nakakalito, sabi niya ganito, ano ba talaga? Put your hands together. Lord, ano yung paniniwalaan ko? Kasi po si Lord, alam yung totoo, tama? Yes. So si Lord ang magagabay sa'yo na dito ka maniwala, huwag ka dito maniwala. How do you do that? By prayers. Ilang beses na ba tayo nagkamali? Marami na, di ba? So yung totoo, ang palagay natin ay hindi totoo. Yung hindi totoo sa palagay natin ay totoo. Ang tanong, ilang beses na ba tayo nagkakamali? Marami na. Kaya pumunta po tayo sa hindi nagkakamali at kailanman hindi magkakamali. Yan po ang Diyos na buhay. Kaya nga po kami, paulit-ulit po namin sinasabi sa inyo, dumarating din po kami sa puntong hindi na namin alam ang totoo. Yes, kaya But naniniwala po kami, alam ng Diyos ng totoo, kaya we pray. Kaya kapag gusto mong malaman ng totoo, go to the truth. Tanungin mo si Lord, di ba? Promise, makakatulong yan. Number 5. Proceed with caution. Ayan, ito na. Kaya mula sa araw na to, proceed with caution. Mag-ingat sa iyong pinakikinggan, tinitignan at pinag-iisipan. Baka hindi ito ang katotohanan at dadalhin lang tayo sa kapahamakan. So amin pong panalangin mula sa araw na to, proceed with caution. Mula sa araw na to, pag may nadinig, huwag kagad conclude ng conclude. Caution. Totoo ba to? Baka hindi totoo. At lahat po sinabi namin, gawin niyo po. Sabi nga ni J.K. Rowling, the truth, it is a beautiful and terrible things and must therefore be treated with great caution. Totoo po, ang katotohanan to maganda. Oo. Pero puro yan, libre at pangit din po yan kung hindi totoo yung ating pinaniniwalaan. Oh, kaya mag-ingat daw, sabi ni Benjamin Franklin, caution are the parents of security. Kaya nga po, proceed with caution. Kasi pag cautious ka, malaki posibilidad, maitama mo yung dapat mo gawin. Dahil, hindi ako sigurado to. So dahil, hahanap ka ng paraan para makasigurado. Kaya kung gusto mo talaga malaman ng totoo, stop, look, listen, go, and proceed with caution. Balik-balik ka natin. Number 1. Stop thinking you know everything. Number 2. Look for organizations that you can trust. Number 3. Listen only to people with integrity. Number 4. Go to the truth or God for the truth, and the truth shall set you free. At number 5. Proceed with caution. Ay nako, kaya lang po, kung minsan nakakainis talaga, may mga bagay na alam natin hindi totoo, pero ito ang pinaniniwalaan ng marami. May mga bagay na totoo, pero ayaw naman paniwalaan ng iba. Ang good news ay the truth will still be the truth even if no one believes. And lie is still a lie even if everyone believes it. Isa pa, ang katotohanan ay parang langis sa tubig. Kahit gaano karaming tubig ang ilagay mo sa langis, lulutang at lulutang ang langis. Ganon din po sa buhay. Kahit gaano karaming kasinungalingan ang ibuhos sa katotohanan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Etong sabi ng Diyos, for all that is secret will eventually be brought into the open, and everything that is concealed will be brought to light and made known to all. Diyos na po nga nagsabi niya. Sa uli, ito ang ating tandaan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And in all your ways submit to Him, and He will make your path straight. You will know the truth, and the truth shall set you free. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. Next week, mas marami pa tayong pag-uusapan at tunay ng papaganda ng iyong buhay at ng mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Amang nasa langit, salamat po sa pagtuturo niyo sa amin na may mga bagay na ang hirap paniwalaan at may mga bagay na parang totoo pero hindi pala totoo. Pero salamat po sa pagtuturo niyo sa amin na may paraan po pala para malaman ang katotohanan. We just need to learn to go to the truth and go to you.
Tulungan mo kami, gabayan mo kaming malaman ang katotohanan sa aming buhay. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Imbitahin niyo po ang mga taong tunay na mahalaga sa inyo na tumutok sa Buhay Unleashed. Magsama-sama tayo tuwing Sabado, alas 4:30 ng hapon, dito lang sa 92.3 True FM. Ako po si Vic Garcia. Ako lang po si Abilene Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleashed ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan natin ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed.